What's up sa inyo at ako ay nag-order ng InPlay GS 550 watts. Ite-testing lang natin to kung ito ba ay maganda or pwede efficient ba to sa paggagamit or pag-gaming natin sa PC. Nag-order na rin ako ng G-Shark CPU cooler dahil yung stock cooler niya ay masyadong mainit para sa CPU. So nabili ko lang ang InPlay na 550 watts sa halagang 900 lang sa akin at yung G-Shark is for 600. By the way, hindi ko recommend na magtipid sa PSU nyo. At itong InPlay 550 watts na to ay ite-testing natin or for short use lang natin. Dahil ngayon, wala pa akong budget para sa PSU. Kailangan ko na bumili ng mas mura. Pero hindi ko talaga nire-recommend na bumili kayo ng mura kapag dating sa PSU. So ngayon, inaantay ko muna ang order na dumating. And update ko na lang. At ang unang-unang gagawin muna natin ay i-benchmark ang stock cooler natin sa CPU natin. At ito ang benchmark natin. So currently we're playing Valorant at ang ating temperature sa ating CPU ay 75C. So maalam nyo naman ang Valorant ay isang CPU intensive na laro. Ito which is kinda hot pa rin para sa akin dahil 76 Celsius siya. Minsan umaabot nga siya ng 90 or 85, ganun. So kaya nakuha na natin ang ating InPlay na PSU and yung GF100RS, yung CPU cooler. At isapak na natin sa computer. InPlay PSU next. InPlay PSU. So after ng paghihirap ng pagsasalpak ng dalawang ito, finally nasalpak ko na. May napansin ako nung sa pinaka-una. Nung masalpak ko na at ginamit ko na, naalis na yung crash kapag nagka-crash siya palagi kapag hindi niya nakaya yung game. I think siguro dahil dito sa power supply na pinalitan ko dahil yung recent power supply ko is 350 watts at yung bago ngayon is 550 which is yung InPlay. Siguro marirecommend ko lang ang InPlay for short term use kung ikaw ay nangangailangan ng PSU sa madaling panahon at i-upgrade mo rin ito. Pero it works din kapag gusto mong bumili ng graphics card na mataas yung watts na required dito at bibili ka na lang ng bagong PSU na papantay doon sa GPU niya. So, overall, sa InPlay PSU sa 550 watts Ultra, marirecommend ko naman for short-term use at kung nangangailangan ka kaagad. Pero if gusto mo ng long-time use, mag-invest ka sa mas mataas na unit. Yun lang. Yung sa mga Corsair, RAMs na ganun, mga ganun. Okay, that's naman sa G-Shark. Yung G-Shark CPU cooler, super taas ng pinagbago sa PC ko at sa temperature nito. Ito, papakita ko na lang yung clip sa inyo. Makikita nyo naman dito ay naging 60 degrees Celsius na lang siya. Eh kanina, nagpipik siya hanggang 80 degrees Celsius at super taas ng difference nila. Kaya, marirecommend ko itong G-Shark CPU cooler, air cooler para palamigin yung PC nyo. Yeah, that's all. Thanks.